Dominant Protector. Credit to the author. 2,611-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng matandang Linford at ang pag-atake ni Galton. Old Linford ay mas mahina kaysa kay Galton, ngunit medyo malakas pa rin ito. Higit sa lahat, hindi siya natatakot na matamaan, maaari niyang bugbugin ang sinumang gusto niya, ngunit walang makakapatay sa kanya. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Terence. Hindi nakakagulat na laging sinasabi sa kanya ng matandang Linford na ibalik ang mga tao sa kanilang lumang tahanan upang itago wala siyang dapat ikatakot. Naiintindihan ko. Huminga ng malalim si Terence at mabilis na ibinaba ang telepono. Nakaisip siya ng isang medyo perpektong solusyon. Ang plano niya ay pumunta muna sa hotel, pagkatapos ay humanap ng pagkakataon para iligtas si Jenny, at gamitin ang hindi matatakasan na lambat upang takpan ang dalawang kalaban. Sa huli, medyo magkalapit ang kanilang mga posisyon, kaya isang hindi matatakasan na lambat lang ang kailangan niya. Pagkatapos nito, isinama niya siya, sina Jelay, Melissa, ang Miss, at Yasi at tinawag ang lahat ng kamag-anak niya na magtipon sa West Star Village. Kapag nandoon na ang lahat, ipinakalat niya ang salita at pinapunta ang dalawang kaaway sa nayon at mawawala sila ng tuluyan. Kaya, napakasarap sa pakiramdam na may magpoprotekta sa iyo. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Terence ang ganito, kung gaano ka-black-bellied. Magpapagamot ako ng pasyente. Dahan daw ang ibinaba ni Old Linford ang telepono, saka bumulong sa halos hindi naririnig na boses, noon, parang may nakalimutan kaming dalawa ng kapatid ko. Anong klaseng sekta ito? Saan siya nanggaling? Nang sapat na ang kumpiyansa ni Terence na iligtas si Jenny, napagtanto niya na minamaliit niya ang maliit. Ang hindi inaasahan ni Terence ay ang Jade ay nagpadala sa kanya ng isang malakas na senyales ng babala sa sandaling nakilala niya si Jelay sa gate ng paaralan. Normally speaking, inaalertuhan lang ni Jade si Terence kapag may totoong panganib. Nanlamig ang puso ni Terence nang buhatin niya si Jelay at umiwas. Gaya ng inaasahan, isang malakas na hangin ng palad ang dumaan, at halos hindi ito makaiwas ni Terence. Inangat ni Terence ang kanyang ulo at tumingin sa lalaking nakaitim na lumitaw ng wala saan. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ang taong ito ay malamang nakaaway ni Terence, isang mula sa sekta ng Lowell. Siguradong sinundan ng lalaking ito si Jelay dito, at parang gusto rin niya itong patayin, kaya binitawan niya ito. Kumunat ang noo ni Terence. Mag-aaksaya ba siya ng dalawang lambat? Ito ang huling nagel iligtas buhay na kayamanan ni Terence. Kung sasayangin niya, magkakaproblema siya kapag nasagasaan na naman siya. Sa pag-iisip na iyon, nagpa siya si Terence na subukan ang kanyang kapalaran at nagsimulang i-compress ang energy bomb. Napagdesisyonan niyang gagamitin na lang niya ang hindi matatakasan na lambat kung talagang hindi niya ito kakayanin. Kung maaari ay hindi pa niya ito gagamitin. Sino ka? Bakit mo kami inaatake ng walang dahilan? Si Terence ay kumilos na parang hindi niya alam kung ano ang nangyayari at tumingin sa maliit na bata dahil sa gulat at galit. Kailangan niyang bumili ng oras para makumplito ang compression ng energy bomb. Inilihim lang ni Terence kung alam niyang naghihintay sa kanya ang maliit na bata sa gate ng paaralan, ngunit naisip lang niyang pumunta sa hotel kasama si Jelay para iligtas ang babae. Hindi niya akalain na darating ang maliit na iyon. Terence, right. Hindi ako naniniwala na hindi mo kilala kung sino ako. Ginagawa mo ba ito para maantala ang oras at maghintay na may magligtas sa iyo? Sarkastikong sabi ni Small, ngunit ipinakita niya ang kanyang buong lakas bilang sky-class late phase peak para sumuko si Terence. Hindi ako naniniwalang may makakapagligtas sa iyo. Kaya, hindi mo na kailangang mag-aksaya ng anumang oras. Kung dumating ang iyong mga reinforcement, ipapadala mo lang ang iyong sarili sa iyong kamatayan. Bagamat nakita na ni Terence ang lakas ng maliit, nang ilabas niya ang kanyang purong chi pressure, pakiramdam ni Terence ay hindi pa rin siya makahinga. Masyadong malakas, masyadong malakas. Mas malakas siya kaysa sa sky-class late phase peak sky-class na lalaking iyon, hindi sila magka-level. Tila ang mga taong nanggaling sa sekta ni Lowell ay pawang mga halimaw.
Ito ay napakalakas na ito ay hindi maisip. Kahit anong sabihin mo, malamig na sabi ni Terence, kaka-rating ko lang dito, paano ko malalaman kung sino ka? Walang sinabi si Jelay, sinabi niya lang na kinidnap niyo si Jenny. Kilala niyo si Jenny. Narinig ng maliit ang mga salita ni Terence at agad na sumimangot. Nakalimutan niya na kilala talaga ni Jelay si Jenny, at sinabi niya kay Terence ang tungkol dito. Kung medyo mas mabilis si Terence at sinabi kay Boss Bale, medyo magiging mahirap ang mga bagay. Sa makatuwid, kailangan niyang tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon. Sa pag-iisip na iyon, ang maliit ay hindi nagbigay kay Terence ng pagkakataong magsalita. Pinag-cross niya ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at gumawa ng kakaibang galaw. Sa wakas, isinara niya ang kanyang mga kamay at itinulak ito palabas. Isang napakalaking tunay na chi vortex na katulad ng isang buhawi ang lumitaw mula sa mga kamay ng maliit at tumangay patungo kay Terence. Heaven Tier Martial Skill, Misty Dragon Tornado, ika-11 anyo. Tumigil ka! Sigaw ng maliit habang umiikot ang buhawi. Sa ganang kanya, si Terence ay isang Earth Class, at kahit na ang pinakakaraniwang kasanayan sa Sky Class ay maaaring pumatay sa kanya. Go to hell, Earth Class Junior. Isang pressure na hindi niya naramdaman noon ang tumama sa mukha niya. Si Terence ay sumimangot at tinulak si Jelay palayo ng hindi namamalayan, ngunit huli na para sa kanya na umiwas. Ang kanyang buong katawan ay tinangay ng buhawi, lumilipad sa kalangitan bago bumagsak ng malakas sa lupa na may malakas na pagbagsak, na lumikha ng 1 metrong lalim na hukay. Ito ay ang ika-11 na anyo lamang ng Heaven Tier Martial Skill, ang pinakapangunahing Heaven Tier Martial Skill, ngunit ito ay talagang may napakalakas na kapangyarihan. Abnormal talaga ang mga tao sa lugar na ito. Sa kabutihang palad, ito ay pang-11 na anyo lamang. Ginamit ni Terence ang kanyang purong chi para protektahan ang kanyang katawan, at halos hindi niya ito makayanan. Nagtamo nga siya ng ilang panloob na pinsala, ngunit hindi ito masyadong malubha. Walang pakialam si Terence sa pagpapagaling sa kanyang panloob na pinsala habang mabilis niyang pinipiga ang energy bomb. Ito ang huling paraan ni Terence, gamitin niya ang langit at lupang lambat kung talagang hindi niya ito kakayanin. Kung maaari, mas mabuti kung mapatay niya ang taong ito. Jelay, kunin mo si Melissa at umalis sa lugar na ito. Ayaw ni Terence na masaktan sila ng maliit, at natatakot din siya na saktan sila ng chi bomb. Hindi na kailangang mag-alala masyado si Terence sa kanyang sarili. Oh, okay. Agad na nagdesisyon si Jelay na kabuo na ang dalawa ng napakagandang ugnayan pabalik sa kabundukan ng Wulong Hat, at alam niya na malamang na pinipigilan ni Terence ang lahat ng kanyang lakas para sa isang malaking hakbang. Ang pananatili dito kasama si Melissa ay makakaabala lamang kay Terence, kaya hinawakan niya ang kamay ni Melissa at naghanda na umalis. Dahil nandito ka, huwag kang umalis. Nagulat ang maliit na si Terence ay buhay pa at nagsasalita, ngunit hindi siya nag-abala sa kanya sa ngayon. Lumingon siya kina Jelay at Melissa. 2,612. Si Jelay ay isa rin sa mga salarin sa likod ng pinsala ni Lowell, at walang dahilan para bitawan siya ng maliit. Ikinaway ng maliit ang kanyang kamay, at isang maliit na totoong chi tornado ang lumitaw sa direksyon ni Jelay at Melissa. Ang unang estilo ng isang Earth Tier Martial Skill. Nagulat si Terence, hindi niya akalain na ang maliit na iyon ay papatay ng isang tao ng ganoon lang. Hindi na siya nag-aksaya ng oras sa hukay at tumalon, mabilis na hinarang sina Jelay at Melissa. Mabuti na lang at gumamit lamang ng normal na unang anyo ng Earth Tier Skill ang bata, sa kanyang opinyon, sapat na iyon para patayin sina Jelay at Melissa. Sina Jelay at Melissa ay hindi mga practitioner, at wala silang chi para protektahan ang kanilang mga katawan. Ang paggamit ng unang hakbang ay tulad ng paggamit ng kanyen upang pumatay ng lamok, ito ay isang pag-aaksaya ng chi. Napaka-espesyal ng sining ng practitioner ni Jelay, at wala siyang anumang antas ng lakas. Natural, hindi siya ituturing ng maliit bilang isang practitioner, at si Melissa ay isa lamang isda sa lawa. Hindi man lang siya kilala ni Small, pero wala siyang pakialam na patayin din siya. Boom! Si Terence ay muling tumama, ngunit hindi ito nagdulot ng malaking pinsala kay Terence.
Niyanig lamang nito ang nasugatang bahagi ni Terence, ngunit nagulat si Terence. Ito ay malinaw na isang unang estilo ng Earth class, ngunit ito ay katumbas ng ikatlong estilo ng Earth class, na mas malakas pa kaysa sa Wildfire Feast. Parang hindi lang si Lowell ang makalangit na buhay sa lugar na iyon. Ngunit ang hindi maintindihan ni Terence ay kung bakit hindi niya sinasanay ang 5 elemento ng Lowell na 8 trigrams palm. Kung ito ay ang 5 elemento ng 8 trigrams palm, maaaring subukan muli ni Terence. Sa huling pagkakataon na nalaman niyang hindi ito masyadong matagumpay, at maaari lamang siyang gumamit ng 5 higit pang mga estilo kaysa sa Wildfire Feast. Kung pinagkadalubhasaan niya ito, magagamit pa kaya niya ang 10 estilo. Masyadong masama *SS kung mag-isip tungkol dito. Ang ika-7 estilo ng kanyang Wildfire na 8 trigram palm ay kapareho ng ika-18 estilo ng isang normal na Sky Tier Martial skill. Kahit na ang isang Sky Class Late Phase Master ay magiging kalahating patay pagkatapos makuha ang hit na iyon. Gayunpaman, iniisip lang ito ni Terence. Ang 5 elementong 8 trigram palm ay maaari lamang i-activate ng isang taong may tunay na 5 elementong saligang batas, at ang Lowell ay marahil isa na rito. Gayunpaman, ang maliit na ito, ang Headguard, Little 6, at Little 12 ay hindi. Ang kanilang mga kasanayan ay ang lahat ng kanilang sariling estilo, at hindi ang 5 elemento ng 8 trigram palm. Sinamantala ni Jelay ang panandaliang pagkawala ng lakas ni Terence at tumakas kasama si Melissa. Madali silang maabyute ng maliit, ngunit ang pangunahing target niya ay si Terence. Sa ganang kanya, si Terence ang nakasugat ng Lowell, at si Jelay ay halos kasabwat. Mas mahalaga na alagaan muna si Terence. Kung hindi, paano kung sinamantala ni Terence na tumakas habang hinahabol niya si Jelay? Lunch break na noon, at walang masyadong estudyante sa pasukan. Karamihan sa kanila ay kumakain sa cafeteria o nagpapahinga sa kani-kanilang dorm, ngunit may ilang mayayamang estudyante na lumabas para kumain. Gusto ng maliit na tapusin si Terence sa lalong madaling panahon upang maiwasang maakit ang atensyon. This brat is quite sentimental. He's at death's door, but he still knows to let those 2 girls go first. Malamig na tiningnan ng maliit si Terence, ang iyong pagtutol ay lampas sa aking inaasahan. Isang Earth class mid-phase peak na kumukuha ng aking Sky class na pang-11 na anyo, bihira iyon. No wonder kaya niyang talunin si Lowell. Hehe, kahit gaano ka pakalakas, walang kwenta. Kung gusto mong gamitin ko ang ika-12 o ika-13 anyo, siguradong hindi ko ito kakayanin. Pero ang ika-11 anyo, kinaya ko pa rin. But come to think of it, saang sekta ka galing? Tanong ni Terence. Bago ako mamatay, kailangan mong ipaalam sa akin kung bakit ako namatay, tama ba? Natural na hindi ko masasabi sa iyo kung aling sekta iyon. It's better not to know some things, walang pakialam na sabi ng maliit. Ito ang ika-12 anyo ng Buhawi Heaven Earth Beyond. Pumunta sa impyerno. Ang kapangyarihan ng ika-14 na anyo ng isang normal na martial skill ay lumakas patungo kay Terence. Ito ay kapangyarihan na maaaring pumatay sa Sky Class Early Phase Peak sa ilang segundo. Hindi naglakas loob si Terence na labanan ito, pinigilan ang compression ng energy bomb at ginamit ang kanyang chi para protektahan ang kanyang katawan. Si Terence ay nasugatan na, at bagamat hindi ito seryoso, tiyak na magsusuka siya ng dugo kung siya ay tamaan muli ng ganito, at ito ay mas malakas kaysa dati. Sa kabutihang palad, handa si Terence at may purong chi para protektahan ang kanyang sarili. Kung hindi, siguradong patay na siya kung tambangan siya. Boom! Si Terence ay pinalipad muli sa himpapawid ng buhawi, bago bumagsak ng husto sa lupa. Sa pagkakataong ito, mas masahol pa ito kaysa dati. Si Terence ay itinapon ng 2 metro sa lupa, dumura ng isang subaw ng dugo habang siya ay nakahiga sa hukay, hindi gumagalaw. Siya ay talagang F***ing amazing. Nagmura si Terence sa kanyang puso. Sa kabutihang palad ako ay handa, o ako ay patay o walang malay. Mabilis lamang na may palibot ni Terence ang ika-2 yugto ng sining ng Dragon Mastery upang pagalingin ang kanyang panloob na mga pinsala. Itinabi niya sa gilid ang energy bomb at nag-ingat na huwag itong sumabog. Ang oras ay mahalaga, at kailangan niyang tumigil hanggat maaari. Anak, huwag kang maglaro ng patay.
Kaya mo bang tumayo? Muling umalangaw-ngaw ang boses ng maliit na ikinagulat ni Terence. Hindi niya inaasahan na ang maliit ay sapat na matalino upang mapagtanto na si Terence ay hindi patay. Hindi na nagawang ipagpatuloy ni Terence ang kanyang pagkilos at mabagal na lumabas ng butas, tumayo ng mabagal, ang 12 anyo ng Heaven Tier Martial Skill. Napakagaling talaga. Halos patayin ako nito. Sumimangot si Small at tumingin sa mukha ni Terence. Hindi naman siya mukhang namamatay. Na-activate na niya ang 12 anyo ng Sky Tier Martial Skill, na katumbas ng 14 na anyo ng isang Sky Tier Martial Skill. Bakit buhay pa si Terence? Paano ang kakayahan ng lalaking ito na mabugbog ay napakalakas? Isa ba itong Earth Class Mid-Phase Peak? Kahit na ang Sky Class Early Phase Peak ay hindi maganda sa pakiramdam, di ba? Nagtatago ka ba ng lakas mo? Matapos mag-isip ng ilang sandali, hindi maisip ng maliit kung bakit napakalakas ni Terence. Bakit hindi siya kayang patayin ng 12 Sky Tier Skill? Parang ito lang ang paliwanag. Itinago mo ang iyong lakas at nagkusang magpalo ng hindi gumaganti. Nakakita ka na ba ng ganyang katanga? Tanong ni Terence. Totoo iyon. Tumango ang maliit, na curious kay Terence. Kung hindi dahil sa utos ng kanyang amo, nahuli na sana niya si Terence at pinag-aralan. Ngunit si Terence ay estudyante ni Boss Bale, at nahuli na nila si Jenny. Kung mahuli din nila si Terence, baka gumanti si Boss Bale, at magkakaproblema sila. Sa pag-iisip nito, nagngangalit ang bata at nagpas siyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na martial technique. Siya ay isang dalubhasa na walang katapusan na malapit sa kaharian ng makalangit na landas, kaya lalo niyang pinahahalagahan ang tunay na chi sa kanyang katawan. Bagamat dahan-dahan siyang makakabawi pagkatapos ay activate ang kanyang martial arts technique, tiyak na hindi niya sasayangin ang kahit kaunting halaga ng totoong chi na magagamit niya para malutas ang problema. 2,613. Iniisip niya na ang 12 at 12 anyo ay sapat na para ibagsak si Terence, ngunit hindi sila galit na galit ngayon. Ang paggamit ng kanyang pinakamalakas na galaw ay higit na magpapahina sa kanya, at siya ay nasa panganib kung isa pang practitioner ang dumating, ngunit ang Sky Class Late Phase Peak lang ang makakasakit sa kanya. Hindi niya ito pinansin, at pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at saka humiwalay, handa nang gamitin ang kanyang pinakamalakas na galaw, Heaven Tier Martial Skill, Tornado Heaven Earth Mayfly, 20th Form. Go to hell. F***. Namutla ang mukha ni Terence habang nakatingin sa Chi Vortex. Bakit hindi naglalaro ang taong ito sa mga patakaran? Talagang na-activate na niya ang kanyang pinakamakapangyarihang martial skill, Heaven Grade 20th Form. Ito ay katumbas ng isang Heaven Grade. Oh, ito ay dapat na ang makalangit na daw, ang 22 anyo ng isang martial skill. Gaano man kawalang ingat si Terence, hindi siya nang ahas na maging pabaya. Siya ay nasugatan pa rin, kaya maaari rin niyang subukan ito. Halos na-compress na ang energy bomb ni Terence, ngunit wala pa siyang pagkakataong ilabas ito. Ang energy bomb na ito ay isang hakbang na papatay sa kaaway sa halaga ng 800 ng kanyang sariling enerhiya. Matapos itong palayain, tiyak na nasa masamang kalagayan si Terence. Kung ang isang maliit ay makatiis sa bomba ng enerhiya, ngunit si Terence ay nasugatan nito, siya ay patay na. Ngunit ngayon, dahil nagamit na ng kalaban ang kanyang pinakamalakas na kasanayan, nakatakda na ang kapalaran ni Terence na malubhang nasugatan. Hindi na niya kailangan pang maghanap ng pagkakataon, kaya niyang ihagis ang energy bomb. Kahit na nasugatan pa rin siya, kaya no choice siya kundi ang mag-all out. Sa pag-iisip na iyon, itinulak ni Terence ang magkabilang kamay niya bago siya inabot ng buhawi. Totoong bomba ng enerhiya, pasabugan ng kasaya. Ang purong enerhiya na bomba ay lumipad patungo sa maliit at sumabog sa pagitan ni Terence at ng maliit. Napaatras silang dalawa ng malaking pagsabog. Gayunpaman, ito ay isang blessing in disguise para kay Terence. Ang pinsala ng 20 anyo ng buhawi na langit at lupa kay Terence ay nabawasan sa pinakamaliit dahil ang pagsabog ng energy bomb ay direktang nagpabuga kay Terence mula sa saklaw ng pag-atake ng buhawi langit at lupa. Sa ganitong paraan, nasugatan lamang ng buhawi si Terence at ang iba pang kapangyarihan ay hindi siya naapektuhan.
Hindi dapat ito nagawang dodge ni Terence, ngunit dahil sa pagsabog ng energy bomb, nagawa niyang dodge ito. Ngunit kahit na ganoon, hindi maganda ang pakiramdam ni Terence. Ang kapangyarihan ng energy bomb ay nasa katawan ni Terence, at nang ilabas niya ang energy bomb, hindi magamit ni Terence ang kanyang chi para protektahan ang kanyang sarili, kaya't si Terence ay direktang sumabog at nahulog ng husto sa lupa 12-dosenang metro ang layo. Ngunit kahit na ganoon, swerte pa rin si Terence. Kung tamaan sila ng atake ng munting bata, mamamatay sila ng walang pag-aalinlangan. Ang kapangyarihang ito ay higit sa 2 beses na mas malakas kaysa sa isang tunay na bomba ng enerhiya. Ito ay sadyang makapangyarihan sa isang tiyak na kaharian. Ang lahat ng ito ay salamat sa pagiging mapagpasyahan ni Terence, kung hindi, kahit na sa sining ng Dragon Mastery, siya ay dead on the spot nang walang kahit isang pagkakataon na huminga. Boom! 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 May bisa pa rin ang buhawi at ang energy bomb, at patuloy pa rin ang mga pagsabog. Ang lugar sa pagitan ng Terence at ng maliit ay napuno ng buhangin at mga bato, at ang lupa sa gate ng paaralan ay halos umangat. Buti na lang at walang estudyanteng dumadaan sa ngayon. Kung hindi, aksidenteng nasugatan sila ng lumilipad na buhangin at mga bato. Lumuwa si Terence ng ilang subo ng dugo, at naramdaman niyang unti-unting nawawala ang kanyang buhay. May kaunting chi pa rin sa kanyang katawan na nakahawak sa kanya, pinipigilan siyang mawala ng malay, ngunit alam ni Terence na malapit na siyang mapilitan sa Jade Space. Kung lumala pa ang mga sugat niya, hihimatayin siya kaagad. Ngunit alam ni Terence na bagamat bahagya niyang naiwasan ang pag-ataking ito, hindi siya magiging maswerte kung aatakihin siya muli ng maliit. Ito ay isang kakaibang kombinasyon ng mga kadahilanan na nagbigay daan sa kanya upang makaligtas sa bomba ng enerhiya, ngunit saan siya maghahanap ng isa pang bomba ng enerhiya sa susunod na pagkakataon. Hindi na nang-ahas si Terence na mag-aksaya pa ng oras habang lumilipad ang buhangin at mga bato sa buong lugar. Mabilis niyang ipinalibot ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery upang pagalingin ang kanyang panloob na mga pinsala. Kinailangan niyang pagalingin ang kanyang mga sugat sa lalong madaling panahon. Noon lamang siya magkakaroon ng sapat na liksi upang dodge ang susunod na pag-atake ng maliit na bata. Saka lamang niya matagumpay na maihagis ang hindi matatakasan na lambat at bitag ang maliit. Walang ibang pagpipilian si Terence kundi ang gamitin ang kanyang ultimate move, ang hindi matatakasan na lambat. Ayaw niyang gamitin ito, ngunit wala siyang tiwala na manalo laban sa maliit. Ang maliit ay masyadong malakas, sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Noong unang nakilala ni Terence at Quentin ang Sky Class na lalaki sa kuweba, siya ay Sky Class late phase peak din, ngunit hindi siya kasing lakas ng maliit. Hindi na kailangan pang tingnan ni Terence, sinabi sa kanya ng kanyang instinct na ang kanyang energy bomb ay hindi nakapatay ng maliit, at hindi man lang siya masasaktan ng husto. Sa katunayan, tama ang intuition ni Terence. Ang maliit ay pinalipad din ng malakas na puwersa ng energy bomb, at ang marahas na pagkabigla ay nagluwa sa kanya ng isang subo ng dugo. Bahagyang panlabas na pinsala lang ang natamo niya, wala man lang internal injuries. Ganun pa man, baka sa mukha ng maliit ang gulat na ekspresyon. Hindi makapaniwalang ungol niya, paano ito posible? Ang isang simpleng Earth Class mid-phase peak ay talagang makapagpapaluwa sa akin ng dugo. Paano ito naging posible? Hindi kaya alam niyang mamamatay na siya, kaya nasira niya ang sarili sa huling sandali. Ang pagsira sa sarili ay ang pinakahuling hakbang ng isang practitioner noong napilitan silang lumaban hanggang kamatayan sa kanilang kaaway. Hindi ito mahirap matutunan, at may mga espesyal na mantra para dito, kaya hindi lihim na alam ito ng maraming practitioner. Iyon ang dahilan kung bakit naisip ng maliit na maaaring ginamit ni Terence ang hakbang na ito. Gayunpaman, hindi niya makita ang sitwasyon ni Terence ngayon. Ang kapangyarihan ng pagsira sa sarili ni Terence at ang Sky Class na ika-20 anyo, ang buhawi na langit at lupa, na pinagsama-sama ay naging sanhi ng paglipad ng buhangin at mga bato sa harap ng maliliit na mata. Hindi niya makita ang sitwasyon ni Terence sa ngayon. Ginamit ni Terence ang oras na ito para makabangon mula sa mga pinsalang dulot ng chi bomb at buhawi.
Hinihingal sina Jelay at Melissa habang tumatakbo papasok sa paaralan, at hindi nagtagal, nakarinig sila ng malakas na pagsabog, na sinundan ng sunod-sunod na pagsabog. Lumingon sila at nakakita ng ulap ng buhangin at mga bato sa gate ng paaralan, na ikinagulat nila. Anong nangyari kay Terence? Ayos ka lang ba? Ang dalawa ay nag-aalala, ngunit hindi naglakas loob na tingnan ito. Nagring ang telepono ni Melissa habang sila ay naliligaw. Si Ms. Bale. Kinuha ni Melissa ang kanyang telepono at tiningnan ito. 2,614. Kinuha niya ito pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Si Melissa ay isang mabuting mag-aaral, at natural na sa kanya ang magulat sa paaralan tuwing may problema siya, kaya wala siyang itinatago. Mr. Bale. Melissa, kamusta si Terence? Meron ba? Pagkaalis ni Terence, hindi tama ang pakiramdam ni Boss Bale. Naghintay siya ng ilang sandali, ngunit hindi siya nakontak ni Terence, kaya tinawagan muna niya si Melissa. Pagkatapos ng lahat, hinahanap ni Terence si Melissa. Mr. Bale, nakipag-away si Terence sa isang tao sa gate ng paaralan. Gumamit ang masamang tao ng isang napakalakas na pamamaraan. Sa palagay ko ito ay tinatawag na Tornado World. Ito ay isang bagay na maaaring lumikha ng isang buhawi ng sabay-sabay. Mabilis na sabi ni Melissa, ngunit ano ang magagawa natin? Sa tingin ko ay hindi siya katugma ni Terence, nahulog pa siya sa lupa. Ano? Isang buhawi. Biglang napatayo si Boss Bale habang ang kanyang mga pupil ay bahagyang nagkontrata at ang kanyang mga mata ay naging matalim. Baka sila na. Ang pagkidnap sa isa sa kanyang mga estudyante at pananakit pa kay Terence, akala ba niya ay wala siya? Oo, sa tingin ko. Tumango si Melissa, hindi maintindihan kung bakit ito itatanong ni Boss Bale. Gusto niyang malaman kung paano niya matutulungan si Terence. Sa lahat ng taong kilala niya, si Terence ang pinakamalakas. Kung hindi siya matalo ni Terence, kung gayon ang bahay Pitts, bahay Han, at maging si Chester ay hindi makakapantay sa kanya. Pupunta ako agad. Ang boses ni Boss Bale ay naging kakaiba at galit. Huwag kang mag-alala, may plano ako. Okay, salamat, Mr. Bale. Nakahinga si Melissa nang marinig na may plano si Boss Bale. What are you thanking me for? You're all my students, kaya natural na tatayo ako para sa inyo. Tumakbo palabas ng opisina si Boss Bale sa bilis ng kidlat. Kailangang sabihin na kahit matanda na si Boss Bale, hindi siya mabagal. Kasabay nito, sa Central Hotel, pinipilit ng Little 11 sina Jenny at Zhang Lijo na magtanong tungkol sa mga personal na tala ng The Alchemist. Dinala si Jenny sa isang silid ng hotel. Biglang binuhusan siya ng isang palanggana ng malamig na tubig. Biglang nagising si Jenny at gulat na napatingin sa hindi pamilyar na eksena sa kanyang harapan. Saan ang lugar na ito? Nagtataka si Jenny sa silid ng hotel. Naalala lang niya na pupunta sila ni Melissa sa cafeteria para mananghalian, ngunit wala na siyang ibang alam. Ikaw si Jenny, tama. Isang malamig at bahagyang namamaos na boses ng babae ang umalangaw-ngaw, at napuno ito ng nakakapanghinayang lamig. Hindi mo ba namalaya na kinidnap ka? Inagaw. Sino ka? Bakit mo inagaw si Jenny? Nilhinggan ni Jenny ang kanyang ulo, ang kanyang malalaking matubig na mga mata ay inosenteng nakatingin sa The Woman in Black sa harap niya, Little 11. Sige, stop acting cute. This trick does not work on me. Kumunat ang noo ni Little 11 at napaisip, salamat sa Diyos hindi ko siya hinayaang magtanong sa kanya. Marunong talagang magpanggap ang batang ito. Nahuli na siya at nagpapakyut pa, alchemist ka diba? Ano ang alchemist? Maganda ba? Tanong ni Jenny. Little slut, don't act crazy and cute with me. I don't buy it. Malamig na pinutol ng Little 11 si Jenny, kung ayaw mong magdusa, sabihin mo sa akin ang totoo. Ngunit hindi ko talaga alam kung ano ang isang alchemist. Inosenteng sabi ni Jenny. Little B***H, ikaw ba ay naghahanap ng pambubugbog? Nagtaas ng kamay si Little 11 at akmang sasampalin siya, I'll give you one last chance. Kung patuloy kang magsalita ng kalokohan sa akin, papatayin kita. Oh,
Kung ang isang taong marunong magpino ng mga table tas ay alchemist, ako. Napakurap si Jenny at sinabi. Tinatanggihan ng isang toast para lang uminom ng forfeit. Ngumuso si Little Eleven at nagpatuloy sa pagtatanong, kanino mo natutunan ang iyong mga kasanayan sa alchemy? My alchemy skills. Natutunan ko ito sa Right Coiling Tiger. Nag-isip sandali si Jenny at sinabing, siya ang nagbigay sa akin ng aking medicinal cauldron at lahat ng iba pa. Sa dalawang malulutong na tunog, nawala ng pasensya ang Little Eleven at sinampal ng 2 beses ang mukha ni Jenny. Agad na namula ang kaliwat kanang pisngi ni Jenny. Ang Little Eleven ay isang Sky Class Early Phase Peak, 2 sampal mula sa kanya ay hindi kayang hawakan ni Jenny. Yingluo, masakit. Tumingin si Jenny sa Little Eleven ng malungkot, malapit nang tumulo ang malalaking luha niya, bakit mo sinaktan si Jenny? Sinaktan ka. Kapag hindi ka umayos, papatayin kita. Mabangis ang mukha ni Little Eleven, isang malupit na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo, ang pinakabihasang panlilinlang ng matandang babae na ito ay manlinlang ng mga tao. Kung lumipat ako, ang matandang babae na ito ang magiging pinuno ng Geniway. Ano ang Geniway? Naguguluhang tanong ni Jenny. Little B***H, I know you're trying to stall for time and wait for someone to save you. Pero hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na walang makakapagligtas sa iyo. Dahil ayaw mong sabihin, pagkatapos ay paglalaroan kita ng kaunti. Mahinahong sabi ni Little Eleven. Bahagyang nanginig ang kamay ni Little Eleven at nahulog sa kamay niya ang isang kahon ng silver needles. Maingat niyang inilabas ang isang pilak na karayom mula rito at tinusok ito sa talim ng balikat ni Jenny. Sumigaw si Jenny, sasabihin ko sa iyo, ano ang gusto mong malaman? Tingnan mo nga yang maliit mong mukha. Sikat ka talaga sa mga lalaki. Pero pinakaayaw ko sa mga babaeng mas maganda sa akin. Malamig na sabi ni Little Eleven, lalo na ang mga magagandang babae na katulad mo na marunong kumilos ng cute. I like to poke your faces. I like to poke your faces and break your skin. Ngayon balikat mo na, sa susunod mukha mo na. Magtatanong muli ang matandang babae, kanino mo natutunan ang iyong mga kasanayan sa alchemy? Ako. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Si Teacher Bale ang nagbigay sa akin ng beginner's note para sa alchemy, kaya sinundan ko ito at natutunan. Natutunan ko ito sa ilang sandali. Maaari mo bang tanggalin ang mga pilak na karayom? Si Jenny ay nasa sobrang sakit. Jenny na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Tanggalin. Sige. Ang bibig ni Little Eleven ay nagpakita ng bakas ng kasamaan, idinikit niya ang kanyang kamay sa dulo ng pilak na karayom at direktang tinurok ang totoong chi sa pilak na karayom. Sa isang malutong na bitek, ang kanang talim ng balikat ni Jenny ay nabasag ng tunay na chi. Napasigaw si Jenny sa sakit. Nasa sobrang sakit siya kaya tumutulo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Ikaw. Isa kang Sky Class Master, at nagagawa mong ilagay si Chi sa iyong sandata. Tama, ikaw ay smart, ako ay isang Sky Class Master, at ang karayom na ito ay ang aking Sky Grade na sandata. Mahinahong sinabi ni Little Eleven, ang aking sandata sa grade sa langit ay tinatawag na siyam na karayom ng Fushi. Bagamat ang siyam na karayom ng Fushi sa aking kamay ay isang replika ng sandata ng Diyos, sa tulong ng pamamaraan ng martial arts, ang isang maliit na karayom na pilak ay maaaring pumatay sa iyo. Oh! Nakakamangha! Sabi ni Jenny, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. 2,615. Bata, huwag mong ibahin ang usapan. Tatanungin ka nitong matandang babae sa huling pagkakataon, kanino mo natutunan ang iyong mga kasanayan sa alchemy? Ang Little Eleven ay halos pinangunahan ni Jenny sa labas ng paksa. Sabi ko sa iyo, ito ang tamang pancho. Sabi ni Jenny. Parang kung hindi kita tinuturuan ng leksyon, hindi mo malalaman kung gaano ako kalakas.
Ang silver needle ng Little 11 ay pumitik muli, sa pagkakataong ito ay diretso sa tiyan ni Jenny. Pagkatapos, ang Little 11 ay tumingin kay Jenny na may mapaglarong tingin, ayokong mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa iyo, mayroon ka bang mga personal na tala ni Zhang Liju? Kung bibigyan mo ako ng kopya ng personal notes ng Alchemist, hindi ako magsasawang patayin ka, pero kung patuloy kang umiikot sa akin, makikipagkamay lang ako at hindi ka na makakababae. Si Jenny ay talagang medyo natakot. Isang kislap ng takot ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang posisyon ng Little 11 Silver Needle ay eksakto kung saan naruroon ang sinapupunan ng isang batang babae. Kung ito ay sumabog tulad ng ngayon, si Jenny ay talagang magiging tulad ng kanyang sinabi, hindi na maaaring maging isang babae. Kung sasabihin ko ba sa'yo, papakawalan mo ba ako? Gayunpaman, si Jenny ay isang kalmado at matalinong tao. Mula sa ekspresyon at tono ng Little 11, masasabi niyang wala itong balak na pakawalan siya, natatakot akong papatayin mo ako kapag sinabi ko sa iyo, tama. That's not for sure. Baka gumanda ang mood ko. I'll let you go. Walang pakialam na sinabi ng Little 11, bukod dito, ang pagpapahirap at pagkamatay ng may kasiyahan ay dalawang magkaibang paraan ng pagkamatay. At hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na marami na akong nakuhang impormasyon. Alam ko na maaari mong pinuhin ang mga table tasks at ang iyong rate ng tagumpay ay napakataas. Maaari mong pinuhin ang maraming mahuhusay na second grade na table task sa maikling panahon. Hindi mo kailangang itago ito sa akin. Kung hindi ko lang alam ang tungkol dito, hindi sana ako pumunta para tanungin ka. Kaya kahit na gusto mong magsinungaling sa akin, walang paraan. Isa akong alchemist, kaya masasabi ko kaagad kung nagsisinungaling ka. Sige, sasabihin ko sa iyo. Sa totoo lang, binigyan ako ni Mr. Bale ng kopya ng mga personal na tala ng kanyang master. Natuto ako ayon sa kanila. Bumantong hininga si Jenny at sinabi. Naglalaro sa akin. Naging mabagsik ang ekspresyon ni Little 11 at bahagyang gumalaw ang kamay na nakahawak sa dulo ng silver needle. Muling tumili si Jenny at iniluwa ang isang subo ng dugo, direktang nag-spray sa mukha ng Little 11. Ah! Ang mga mata ni Jenny ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Ngunit nangako siya kay Terence na hindi niya sasabihin kahit kanino ang tungkol sa mga personal na tala ni Zhang Liju. At saka, paano kung sabihin niya sa kanila ang tungkol sa mga tala ni Zhang Liju? Ayon sa paraan ng alchemy, bagamat maaari nitong mapabuti ang kulay ng tableta, hindi nito mapapabuti ang bilis at rate ng tagumpay ng alchemy. Kahit na sinunod niya ang pamamaraan ng paglilinang, talagang imposibleng pinuhin ang napakaraming mahuhusay na table task sa maikling panahon. Dahil ang Little 11 ay isang elixir master, kahit na sinabi niya sa kanya, dapat niyang sabihin na imposibleng makamit ang epektong ito sa pamamagitan ng pagsunod sa pamamaraan sa aklat. Kung patuloy niya itong pipilitin, tiyak na malalantad ang lihim ni Terence. Matutulungan siya ni Terence na mabawi ang kanyang enerhiya at tulungan din siyang pinuhin ang elixir. Ngunit kung sasabihin niya ito ng malakas, masasaktan si Terence. Sa sandaling ito, hindi alam ni Jenny na si Terence ay target din ng Little 11 at ng iba pa, kaya kinailangan niyang kumagat ang kanyang mga ngipin at kumapit para protektahan si Terence. Ikaw B*H, ang lakas ng loob mong daran ako. Itinaas ng maliit na 11 ang kanyang paa at sinipa ang dibdib ni Jenny, pinalipad siya patungo sa dingding. Achoo! Si Jenny ay muling sumigaw. Pakiramdam niya ay sumabog ang kanyang dibdib sa pagsipa, at halos lumabas ang mga luha sa kanyang mga mata. Nakahiga siya sa lupa, wala man lang lakas para bumangon. Bagamat isa rin siyang Earth Class Practitioner, higit sa lahat ay ginamit niya ito para sa alchemy, hindi niya mapagaling ang sarili, at hindi rin niya magagamit ang chi para protektahan ang sarili. Ngunit muli, sa harap ng Sky Class Early Phase Peak tulad ng Little 11, ang proteksyon ng chi ng Earth Class ay talagang hindi gaanong kapakipakinabang. Sasabihin mo ba sa akin o hindi? Bigyan mo ako ng mga personal na tala ni Zhang Liju at hahayaan kitang mamatay ng mabilis, o pahihirapan kita hanggang kamatayan. Medyo balisa talaga si Little 11.
Ang Jenny na ito ay matigas ang ulo at matigas ang ulo. Tinapakan niya ang daliri ni Jenny at dinurog ito sa lupa. Ang daliri ni Jenny ay nadurog sa madugong gulo, hayaan kitang pinuhin ang mga table tasks. Pipalayan ko ang kamay mo. Nanginig ang katawan ni Jenny at iniluwa niya ang isa pang subo ng itim na dugo. Sasabihin mo ba sa akin o hindi? Nakita ng Little 11 na hindi nagsasalita si Jenny, kaya't muli niyang tinapakan ang kabilang kamay niya, at dinurog ang daliri nito sa madugong gulo. Ako. Sinabi ko sa iyo. Mr. Bale. Estudyante ba ni Zhang Liju? Ang kanyang mga tala ay kay Zhang Liju. Mga tala. Mahinang sabi ni Jenny. Naghahanap ka ng kamatayan. Little 11 ay nagngangalit sa galit. Hindi niya inaasahan na tatanggi si Jenny na bumitaw pagkatapos pahirapan ng ganito. Sa sobrang galit niya ay sinipa niya ang pandiyan ni Jenny. Dahil hindi mo sasabihin sa akin, papatayin kita at pupunta sa iyong lugar para hanapin ka. Hindi ako naniniwala na wala kang backup. Oh, hindi na naramdaman ni Jenny ang sakit. Pakiramdam niya ay napakabigat ng kanyang talukap, at nagsisimula ng lumabo ang kanyang malay. Terence bro, mamamatay na si Jenny. Paumanhin, hindi na makakagawa si Jenny ng mga elixir para sa iyo. Kasuklam-suklam talaga ang babaeng ito. Hindi lang niya napilayan ang mga kamay ni Jenny, ginawa rin niyang hindi na maging girlfriend ni Terence bro si Jenny. Tulala pa rin si Jenny, iniisip ang tungkol kay Terence at ang mga masasayang pagkakataon niya sa Stonegate City nitong mga nakaraang buwan. Gayunpaman, ang lahat ay parang isang ilusyon, at sa wakas ay itinoon niya ang kanyang mga mata sa nakakatakot na mukha ng maliit na 11. Hindi mo mahanap. Si Jenny ay napakatalino, kabisado niya ang lahat. Tila nakabawi si Jenny sa kanyang pagkatulala, at biglang naging matalas ang kanyang mga salita. Gayunpaman, hindi ito ibibigay ni Jenny sa iyo. Malapit nang mamatay si Jenny. Hihintayin ka ni Jenny. Babalik ka para samahan si Jenny sa loob ng ilang taon. Naniniwala si Jenny na maaaring hindi siya matutulungan ni Terence na maghayganti sa maikling panahon, ngunit kapag siya ay umakyat sa Sky Class, tiyak na papatayin niya ang masamang babaeng ito. Little B***H, anong sabi mo? Narinig ng Little 11 ang sinabi ni Jenny na hintayin siya at agad na nagalit. Sisipain na sana niya itong muli, ngunit nakita niya na si Jenny ay nasa bingit na ng kamatayan at ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay mabilis na umaagos palayo. Ito ay tanda ng pagkamatay ng isang magsasaka. Nakasimangot ang Little 11. Lalo na nang marinig niyang sinabi ni Jenny na kabisado ni Jenny ang mga personal tala ng alchemist at walang backup sa bahay. Lalo siyang nagalit dito. Bagamat hindi niya alam kung nagsisinungaling si Jenny sa kanya, hindi siya nang ahas na makipagsapalaran. 2,616. Kung si Jenny ay talagang walang kopya sa bahay, hindi ba't siya ay dumating ng walang kabuluhan? Kahit na ang pagpatay sa isang batang babae na mas maganda kaysa sa kanya ay isang magandang bagay, hindi siya nakakuha ng anumang mga benepisyo mula dito. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, ang Little 11 ay naglabas ng isang maliit na kahon mula sa kanyang mga braso. Binuksan niya ito at kumuha ng isang malaking recovery pill mula rito. Gayunpaman, pagkatapos mag-alinlangan saglit, pinalitan niya ito ng isang maliit na recovery pill at pinalamanan ito sa bibig ni Jenny. Sa ngayon, ang maliit na reversion pill ay ganap na walang silbi para sa mga pinsala ni Jenny. Ito ay upang manatili sa kanyang huling hininga para sa isang sandali. Sa kanyang kasalukuyang mga pinsala, malamang na sapat na ang malaking reversion pill para pagalingin siya. Natarante na si Jenny, ngunit bigla niyang naramdaman na pinapakain siya ng Little 11. Pagkatapos, parang uminit ang buong katawan niya, at mas tumindi ang sakit sa katawan niya. Bagamat siya ay pansamantalang gising, ang sakit sa kanyang katawan ay naging dahilan upang manginig ang mga ngipin ni Jenny. Isang maliit na reversion pill. Si Jenny ay isang alchemist, natural na nararamdaman niya ang binigay sa kanya ng Little 11. Umpisa pa lang ang pagpapahirap. May darating pang mas kahanga-hanga.
Ngumiti ng malupit ang Little 11 at naglabas ng kakaibang kutsilyo sa kung saan. Isa itong matalim na talim na may maraming maliliit na talim na parang mga centipede filler. Sabi niya kay Jenny, mukhang alam mo kung para saan ang saber na ito, di ba? Kung guhitan ko ang iyong malambot na mukha, iyon ay lubos na kasiya siya. Kahit panlunas sa lahat, hindi nito kayang gamutin ang mga sugat sa iyong mukha. Sok sok, you'll die a very ferocious death, isn't that interesting? Oh! Tumingin si Jenny sa kutsilyong nasa kamay ng Little 11 at sumilay ang takot sa kanyang mga mata. Lahat ng babae ay gustong magmukhang maganda, at si Jenny ay walang exception. Bagamat alam niyang hindi niya matatakasan ang kamatayan sa pagkakataong ito, gusto niyang ipakita kay Terence ang kanyang pinakamagandang bahagi bago siya mamatay. Hindi niya akalain na ganito pala kasama ang babaeng ito, nagbabago ang isip para guluhin siya. Bukod dito, ang kanyang mga pamamaraan ay nagiging mas walang awa. Naramdaman ni Jenny na ang taong ito ay isang psychopath. Swish! Pumitik ang pulso ni Little 11 at kinalkil ng flower knife ang mukha ni Jenny. Kaagad, ang maselang kanang mukha ni Jenny ay nabasag ng husto. Nakalabas ang balat ng mukha niya at umagos ang dugo. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Sasabihin mo ba sa akin o hindi? Malamig na tanong ni Little 11. Mamamatay si Jenny sa sakit. Malakas na sigaw ni Jenny. Gusto niyang palabasin ang huling bit ng totoong chi sa kanyang katawan sa lalong madaling panahon upang mamatay siya sa lalong madaling panahon. Masyadong pervert ang taong ito sa harap niya, at hindi na kinaya ni Jenny. Patay. Hindi ka madaling mamamatay pagkatapos uminom ng maliit na reversion pill. Bumantong hininga ang Little 11 at sinabing, kung gusto mong mabawasan ang paghihirap, sabihin mo sa akin ang totoo. Oh! Mahinang sagot ni Jenny. Hindi ka naman marunong magsalita, di ba? Galit na galit si Little 11. Marami na siyang naiinterogahang tao, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang matigas ang ulo na gaya ni Jenny. Ano ang tinatago mo? Ang mga personal na tala ni Zhang Liju, hindi mo ito madadala kapag nabubuhay ka, hindi mo ito madadala kapag patay ka, ano ang silbi ng pag-iingat nito? Bakit hindi sabihin ito at magdusa ng mas kaunting sakit? Kung mas maaga kang namatay, mas maaga kang muling nagkatawang tao, napakaganda ng pakiramdam mo, hindi ba? Oh! Pumikit si Jenny. Ikaw. Itinaas muli ni Little 11 ang flower knife sa kamay niya. Ang lumilipad na buhangin at mga bato sa pasukan ng East Ocean Industry University ay unti-unting bumaba. Napakalaki pa rin ang pagkawasak na dulot ng malaking kapangyarihan. Isang 10 metrong lalim na bangin ang nabuo sa pagitan ng Terence at ng maliit. Mabuti na lang at walang laman ang entrance ng school, kung hindi, gumuho ang anumang gusali. Hindi ka namatay. Gulat na tumingin kay Terence ang maliit. Hindi siya naniniwala na makakaligtas si Terence sa kanyang ika-20 Sky Class form. Ang pag-activate sa ika-20 anyo ng Heaven Tier Martial Skill, kahit na para sa isang nagsasaka ng lakas ng maliit, ay naubos ang halos kalahati ng kanyang pisikal na lakas at tunay na chi. Bilang karagdagan sa 2 martial skill na na-activate niya noon, medyo mahirap ay activate muli ang ika-20 anyo ng Heaven Tier Martial Skill. Bagamat naramdaman ng maliit ang pagbabago-bago ng enerhiya mula sa kabilang panig noon, hindi niya akalain na kay Terence iyon. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos maglabas ng kasanayan ang isang practitioner, magdudulot ito ng napakalakas na pagbabago-bago ng chi, at ang natitirang kapangyarihan ay magtatagal ng mahabang panahon. Kaya pagkatapos ng pagkabigla, ang mukha ng maliit ay naging sobrang pangit. Kung hindi pa rin namatay si Terence, paano niya ito mapapatay? Gagamit ba siya ng sandata? Bagamat ang banal na sandata ng maliit ay napakalakas, kailangan itong magpasok ng totoong chi dito para magamit ito. Marami na siyang naubos na totoong chi. Kung ginamit niya ulit ang sandata, baka hindi na siya makapagbigay ng higit na lakas. At hindi sinira ni Terence ang sarili. Kung gayon ano ang totoong pagsabog ng enerhiya niya.
Sa katunayan, ang maliit ay labis na nag-iisip ng mga bagay. Hindi niya nakita si Terence na tinatangay ng energy bomb, kaya naisip niya na si Terence ay mahimalang nakaligtas sa kanyang martial arts. Hindi siya patay, so I think we should have talked. Inilagay ni Terence ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, ang kanyang kanang kamay sa lambat, handang ilabas ito anumang oras. Gayunpaman, talagang gusto niyang malaman kung saang sekta ang maliit at Lowell nagmula. Sa ganitong paraan, kahit na mahuli sila ni Terence, makakapaghiganti siya sa hinaharap. O sa halip, paano niya maipapaalam sa kanila na sumilong siya sa West Star Village? Pag-usapan ng tungkol saan? Sumimangot si Small, nagtataka kung bakit hindi papatay si Terence. Hindi dapat. Ang ika-12 anyo ng mundo ng buhawi ay nagluwa ng dugo kay Terence, ngunit ngayon ay maayos na si Terence pagkatapos ng ika-20 anyo. Ginawa nitong napakalito ang maliit. Saang sekta ka galing? Nasaan si Tegan Dragon? Bakit mas malakas pa ang martial skill niya kaysa sa iyo? Tanong ni Terence sabay buntong hininga. Bakit ang dami mong tanong? Kumunat ang noo ni Small. I can only tell you that we are very powerful. If you provoke us, you will die. Oh, right, you were just like me just now. You was blown far away, right? Tumingin ang maliit kay Terence at biglang napagtanto na medyo malayo si Terence sa kanya. Nangangahulugan ito na wala si Terence sa activation point ng martial skill. Tila ginamit niya ang espesyal na explosive martial skill na iyon para sundan ang distansya. Narinig ni Terence ang tanong ng maliit at naramdaman niyang may mali. Hindi maganda, ang taong ito ay tila nahulaan kung bakit hindi siya napatay ng ika-20 anyo ng antas ng langit na martial skill, buhawi na langit at lupa. Tila wala siyang maitatanong, at magagamit lamang ang hindi maiiwasang lambat. Gaya ng inaasahan, malamig na tumawa ang maliit at hindi na nagsalita. Isinara niya ang kanyang mga kamay at muling ibinuka, handang ipagpatuloy ang paggamit ng Sky Tier skill. Hindi niya gagamitin ang ika-20 anyo sa pagkakataong ito. Sa ganang kanya, ang ika-15 anyo ay sapat na upang patayin si Terence. 1617. Heaven Tier Martial Skill, Tornado Heaven Earth Mayfly, 15th Style. Brat, you. Malamig na tumawa si Small. Biglang tumigil ang tawa niya, at pilit na pinipigilan ang martial skill na half-activated. Namula ang mukha niya ng whoosh, at halos sumabog siya sa sarili. Small one, you're very capable. Are you trying to kill me, the sect leader's uncle? Biglang tumayo si Boss Bale sa harap ni Terence, malamig at mahigpit na nakatingin sa maliit. Ito. Ang pinakamatandang martial tiya. Ako. Ang maliit ay bumuhos sa malamig na pawis. Ang kaharap niya ay ang tunay niyang panganay na martial aunt. Higit pa rito, siya ang pinuno ng sekta. Kahit na siya ay naging baldado, kahit na wala siyang anumang pakikipag-ugnayan sa sekta, hindi ito naging hadlang sa kanyang pagiging deterrent. Alam mo pa na ako ang panganay na Tita Master. Ngumuso si Boss Bale sa kawalan ng kasiyahan. Pinadala ka ba ni Albert? Si Boss Bale pala ang pinakamatandang senior brother na binanggit ni Patriarch Tristan at Patriarch Albert. Ito ay ang pinakamatandang martial tiya. Big Uncle, please don't interfere. Itong Terence ang nagpapalay sa Lowell. Alam mo naman na ang Lowell ang pinakamahalagang grand disciple ng Master, kaya andito ako sa utos ng Master para maghiganti. Ngumiti ng mapait si Small. Bakit? Mas mahalaga ba si Albert kaysa sa akin, ang pinuno ng sekta? Ang kanyang grand disciple ay mahalaga, ngunit ang aking alagad ay hindi. Malamig na sabi ni Boss Bale. Si Terence ay aking alagad, at ipapaliwanag ko na paprotektahan ko siya kahit anong mangyari. Kung maglakas loob kang hawakan siya, hawakan mo muna ako. Ito. Medyo walang magawa si maliit. Alam niya na ngayong namagitan na si Boss Bale, naging mahirap hawakan ang mga bagay.
Hindi siya natatakot sa status ni Boss Bale bilang sect master, pero natatakot siya na baka hindi makipagtulungan si Boss Bale sa plano ng future inheritor na buksan ang Sky-class island sa sobrang galit. Kung hindi niya sinanay ang tagapagmana ng elementong kahoy, malaking problema ito. Kabilang sa mga tagapagmana ng 5 elemento at ang iba pang 2 mutated na tagapagmana ng elemento ng tubig, maliban sa tagapagmana ng elementong kahoy, ang iba pang mga tagapagmana ay lahat ay may sariling pamana ng lupain at mga pamamaraan ng pamana. Tanging ang tagapagmana ng elementong kahoy ang may espesyal na paraan ng pamana, na dahan-daang makipag-usap sa mga espiritual na halamang gamot upang makapagmana. Si Boss Bale lang ang nakakaalam kung paano makipag-usap sa mga spiritual herbs. Kahit si Patriarch Albert ay hindi alam kung paano ito gagawin. Ito rin ang dahilan kung bakit walang kapantay ang mga kakayahan ni Boss Bale noong araw, halos kasing husay ng Grandmaster ni Zhang Lijiu kaya kahit na baldado si Boss Bale, hindi pa rin nila kayang saktan siya. Kung hindi, sa personalidad ni Patriarch Albert, matagal na niyang inagaw ang singsing ng kanyang sect master at itinaboy siya palabas. Bakit niya pa siya igagalang? Gayunpaman, ang kasalukuyang boss na si Bale ay mayroon lamang walang laman na titulo ng sect master. Ang mga partikular na affairs ng sekta ay pinangangasiwaan pa rin ng Patriarch Albert. Sabihin mo kay Albert na kung sasaktan niya ulit ang alagad ko, lahat ng plano ay kanselahin. Walang pakialam na sabi ni Boss Bale, puno ng walang kapantay na determinasyon at dignidad ang kanyang tono. Oo, pinuno ng sekta ng tiyuhin. Maliit ay medyo walang magawa. Bagamat lihim nilang itinuring si Patriarch Albert bilang Panginoon ng kanilang leader ng sekta, naglakas loob lamang silang mag-isip at magsabi ng mga bagay kapag walang tao. Sa harap ni Boss Bale, kailangan niyang maging magalang. Nasaan si Jenny? Hayaan mo siya, kung hindi, walang puwang para sa pag-uusap. Tanong ulit ni Boss Bale. Jenny. Nagbago ang ekspresyon ng maliit na bata. Noon lang niya naalala ang bagay ni Jenny. Sa pakikialam ni Boss Bale, ang kalikasan ng bagay ay ganap na nagbago. Iniisip niya kung patay na si Jenny. Ang maliit ay napakalinaw tungkol sa karakter at paraan ng Little 11. Maaaring pinahirapan si Jenny hanggang sa hindi na makilala. Posible rin na patay na siya. Sa makatuwid, ang maliit ay hindi nang ahas na magantala at mabilis na tinawag ang maliit na 11. Kinailangan niyang sabihin sa Little 11 na huminto kaagad. Kung hindi, ang pagkamatay ni Jenny ay makakaapekto sa engranding plano na nagaganap sa libu-libong taon. Kahit na siya ay anak ni Ancestor Albert, hindi niya kayang pasanin ang responsibilidad. Hello. Senior kuya, tapos ka na ba sa side mo? Habang sinasagot ng Little 11 ang telepono, ginamit niya ang flower knife para simutin ang mukha ni Jenny bago siya nagtanong. Si Jenny ay disipulo ng pinuno ng sekta. Hayaan mo siya. Kung magagalit ka sa pinuno ng sekta, maaapektuhan ang plano. Dapat maintindihan ni Master. Ang maliit na bata ay maaari lamang magpahiwatig sa Little 11. Ano? Kasali si Boss Bale. Sa kabilang banda ng telepono, hindi man lang nagpakita ng respeto ang Little 11 kay Boss Bale, nakakainis talaga ang matandang ito. Gayunpaman, si Jenny ay hindi pa patay ngayon, ngunit siya ay namamatay. Kahit ang milagrong doktor ay hindi siya mailigtas. Oh, ayos lang si Jenny. Mabuti naman. Hayaan mo na siya at aalis na tayo sa lugar na ito. Bumilis ang tibok ng puso ni Small at muntik na siyang sumabog. Si Jenny ay namamatay. Kung gayon, ano ang dapat niyang gawin? Mas mabuting tumakas muna. Kung namatay si Jenny sa mga kamay ni Boss Bale, wala itong kinalaman sa kanila. Buhay pa siya nang bitawan siya ng mga ito. Okay, I got it. Hihintayin kita sa highway exit. Bumantong hininga ang Little 11 at hindi sinasadyang tumingin kay Jenny. Pagkatapos, mabilis niyang ibinaba ang telepono at lumabas ng hotel room. Nasa Central Hotel si Jenny, sa kwarto ni Jelay. Ibinaba ni Small ang tawag at bumaling kay Terence, pwede nyo na lang siyang hanapin ng direkta.
Si Terence ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito, hindi niya akalain na si Jelay ay mahihirapan, at makita kung paano natakot ang maliit na ito kay Boss Bale, malamang na hindi siya magsisinungaling. Tumango siya, I know. Kung gayon ay aalis na ako, pinuno ng sekta martial uncle. Kinuyam ng maliit ang kanyang mga kamao, pagkatapos ay tumalikod at mabilis na umalis, nang walang pag-aalinlangan. Teacher Bale, ikaw. Hindi na makita ni Terence si Boss Bale. Sino ang lalaking ito? Siya ay talagang mula sa parehong sekta bilang Lowell at maliit na bata, at siya ay kahit na ang kanilang sect leader ng senior tiyuhin. Tere, at tingnan muna natin si Jenny. We'll talk about this later. Ikinumpas ni Boss Bale ang kanyang kamay. Sige. Tumango si Terence. Mayroon siyang 1,000 tanong, ngunit tumakbo pa rin siya patungo sa hotel. Hindi sumama si Boss Bale kay Terence dahil kailangan muna niyang harapin ang mga resulta. Higit pa rito, sinabi na niya na ligtas sina Terence at Jenny hanggang sa maisakatuparan ang plano. Hindi mahalaga kung ang maliit at ang ninuno ng Albert ay payag o hindi, kailangan nilang umatras ng isang hakbang. Kaya't ligtas na si Terence ngayon, at ang maliit ay hindi susubukang patayin siya. Si Boss Bale, sa kabilang banda, ay kailangang manatili dito upang harapin ang hukay sa gate ng paaralan. Bagamat wala masyadong estudyanteng nakakita, ang malakas na ingay kanina ay nakaakit pa rin ng ilang estudyante na manood. Buti na lang lumilipad ang buhangin at bato kaya hindi sila naglakas loob na makalapit. 1618. Dahil masyadong malayo ang mga ito, hindi na niya kailangang mag-alala na may marinig sila. Gayunpaman, kinailangan pa ring ayusin ni Boss Bale ang hukay sa lalong madaling panahon, o makakaapekto ito sa normal na daanan ng mga estudyante. Sa katunayan, ang labanan sa pagitan ni Terence at ng maliit ay 10 hanggang 20 minuto lamang ang haba, at hindi ito nakakaakit ng masyadong pansin. Nag-o-overthink si Boss Bale. Ang karamihan ng tao ay nakakita lamang ng lumilipad na buhangin at mga bato, at ang pakikipag-usap ni Terence sa maliit at Boss Bale sa dulo. Hindi nila alam kung ano ang nangyari. Si Little One at Little Once ay parehong magsasaka. Hindi nagtagal ay nagkita sila sa exit ng Stonegate City Highway. Nang makitang dumating na ang Little 11, nakahinga ng maluwag ang maliit na bata. Little Junior Sister, hindi ka naman pinaghirapan ni Boss Bale, di ba? Isa lang siyang pilay, paano niya ako maaabutan? Kinuha ko ang tawag mo at umalis na. Little 11 pouted, disdaining Boss Bale. Haha, oo nga. Pero okay lang ba si Jenny? Ang inaalala ng maliit ay kung mamamatay si Jenny o hindi. Kung talagang namatay siya, at itinigil ni Boss Bale ang kanyang malaking plano, matatapos na ang lahat. Hinawakan ko ang kanyang mukha, pailay ang kanyang mga kamay at balikat, dinurog ang kanyang mga suso, at pinasabog ang kanyang sinapupunan. Bahagyang sinabi ni Little 11, malamang mamamatay siya kapag umalis si Boss Bale. Napaawang ang bibig ng musmos nang marinig ito. Ang kanyang Little Junior Sister ay masyadong mabisyo, ngunit hindi siya naawa kay Jenny. Sa kanyang mga mata, hindi mahalaga kung siya ay nabuhay o namatay. Ang pinakamahalagang bagay ay ang hinaharap na Sky-class Island plan. Iniisip niya kung nagmamalasakit si Boss Bale sa kanyang disipulo, si Jenny. Tila medyo may malasakit si Boss Bale kay Terence, at itong Jenny ay hindi pa rin kilala. Sa pag-iisip na iyon, ang maliit ay bumantong hininga ng walang magawa, ang bagay na ito ay wala na sa ating kontrol. Dapat nating iulat ito sa master at hilingin sa kanya na magdesisyon. Okay. Hindi ito masyadong inisip ni Little 11. Isa lang siyang normal na babae, medyo maganda lang. Kung namatay siya, ganoon din. Siya kaya ang may bahay ni Boss Bale. Alam ng isang maliit ang kahalagahan ng bagay na iyon, kaya tinawag niya kaagad ang kanyang amo, ang ninuno na si Tristan. Small one. How did the matter went? Smooth naman diba? Nakita ni Ancestor Tristan na ito ay isang tawag mula sa maliit, kaya kinuha niya ito at nagtanong. Master, may problema. Nakikialam si Boss Bale. Maliit na walang magawa na sabi sa mabigat na tono. Ano?
Nagpakita si Boss Bale. Anong nangyayari? Sabihin mo sa akin ang mga detalye. Nagulat si Ancestor Tristan at mabilis na nagtanong. Ito ay ganito. Ang maliit ay hindi nang ahas na itago ang anuman at sinabi kay Patriarch Albert ang lahat ng detalye. Matapos marinig ang kwento ng Little One, napaisip si Patriarch Albert. Ayon sa sinabi mo, hindi mo ito kasalanan o kasalanan ni Little 11. Mabuti ang ginawa mo, si Boss Bale ang namagitan. Medyo nakakagulo ang mga bagay ngayon, hindi ko akalain na ang Terence na ito ay disipulo niya. Tama. Ang lahat ng ito ay pangalawa. Ang pangunahing bagay ay ang Little Junior Sister na ginawang pailay si Jenny. Malamang na malapit na siyang mamatay. Kahit na ang mahusay na gamot sa pagpapagaling ay maaaring hindi siya mailigtas. Nag-aalalang sabi ni Small. Hoy, paano ito? Tatawagan ko ng personal si Tristan at sasabihin ko sa kanya ang tungkol dito. Kung talagang hindi ito gagana, mag-sorry muna ako. Bumalik agad kayong dalawa. Huwag kang mag-antala. Nag-order si Ancestor Albert pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Maaari talaga niyang kontaken si Boss Bale ng direkta. Gayunpaman, nagsinungaling si Patriarch Albert kay Patriarch Tristan na si Boss Bale ay nakatutok sa pagtuturo at ayaw niyang maistorbo, kaya hindi niya ito makontak. Hindi niya pinayagan si Patriarch Albert na direktang makipag-ugnayan kay Boss Bale. Si Patriarch Albert ay simple ang pag-iisip at walang tusong pag-iisip ng Patriarch Albert. Sa katunayan, natatakot si Patriarch Albert na ibunyag ni Tristan ang katotohanan ng nangyari noon, kaya hindi siya nang ahas na hayaang personal na makipag-ugnayan sina Albert at Tristan sa isa't isa. Sinadya niyang sabihin na hindi niya makontak ang isa't isa at ayaw niyang maistorbo. Sa kabutihang palad, hindi ito pinag-isipan ni Ancestor Albert. Kung maaari lang, matagal nang pinatay ni Ancestor Albert si Ancestor Tristan. Gayunpaman, alang-alang sa Sky Class Island plan sa hinaharap, wala siyang pagpipilian kundi panatilihing buhay ang ninuno na si Tristan. Oo, Master. Oo. Mabilis na sagot ni Little at sumakay sa sasakyan kasama si Little 11. Mabilis silang nagmaneho patungo sa direksyon ng lugar na iyon. Para naman kay Ancestor Albert, dinihal niya ang number ni Ancestor Tristan, na numero ni Boss Bale. Matagal-tagal na rin mula nang tumawag siya sa numerong ito. Nagpadala lang siya ng mga tao para bantayan ang bawat kilos ni Boss Bale ng patago, kaya medyo nangangamba pa rin siyang tawagan siya ng personal. Kakakuha lang ni Boss Bale ng construction team para ayusin ang butas sa harap ng paaralan, at mabilis siyang pumunta sa hotel kasama sina Jelay at Melissa para hanapin sina Terence at Jenny. Tumunog ang kanyang telepono, at kinuha niya ito, sa pag-aakalang si Terence iyon. Hello. Hello there. Nang marinig ni Patriarch Albert ang pamilyar na boses na ito, natahimik siya at natakot. Kung tutuusin, siya ang palihim na sumabotahe kay Boss Bale at nasugatan. Naniniwala siyang alam na alam ito ni Boss Bale. Kaya naman, bagamat napakabisyo niya, napuno pa rin siya ng emosyon nang makausap niya ng harapan si Boss Bale. Hello. Sino te? Kumunat ang noo ni Boss Bale. Walang tunog mula sa kabilang side ng telepono, kaya naisip niya mali ang kanyang natawagan. I'm hung up kung wala nang iba. Eldest senior brother, it's me. Nagmamadaling sabi ni Patriarch Albert nang marinig niyang ibababa na ang tawag ni Boss Bale. Albert. Si Boss Bale ay hindi pamilyar sa boses ni Albert, kaya natural niya itong nakilala kaagad. Sa ilang sandali, napuno siya ng halo-halong damdamin. Napakakomplikado ng pakiramdam niya tungkol sa junior brother na ito na minsan ang nanakit sa kanya. Bagamat may mabuting puso siya, hindi siya mabuting tao. Kung hindi siya tinuruan ng kanyang amo at ang kanyang mga kapwa-kapatid na maging maayos, si Boss Bale ay hindi tatakbo sa paligid para sa affairs ng sekta sa lahat ng mga taon na ito. Gayunpaman, ginawa ni Boss Bale. Itinuring pa rin niya ang kanyang sarili bilang pinuno ng sekta ng lugar na iyon, nagsusumikap pa rin para sa malaking plano sa hinaharap, naghahanap at naglilinang ng mga tagapagmana. Ako ito, senior kuya. Paumanhin.
Hindi ko alam na sina Terence at Jenny ay iyong mga disipulo. Patawarin mo sana ako kung nasaktan kita. Maingat na sabi ni Albert. Offend. Alam mo pa kung paano ako tatawaging panganay na Sheksyong. Hindi mo alam na mga alagad ko sila. Ninisya ni Boss Bale. Malaking nakatatandang kapatid, dapat mong malaman ang kahalagahan ng Lowell. Siya ay napilayan ni Terence at ngayon ay isang pilay. Sabi ni Ancestor Albert pagkatapos ng sandaling katahimikan. 5-element inheritors plus 2 support type inheritors, hindi ba maganda? Bakit kailangan mong gamitin ang Taken Dragon bilang medium? Kumunat ang noo ni Boss Bale. 1619. Hindi ba para tumaas ang success rate? 100 taon na ang nakalilipas, nabigo ang plano dahil walang medium. Para maging ligtas, kailangan kong maghanap ng medium. Kalimutan mo na ito, sabi ni Patriarch Albert. Huwag na nating pag-usapan ito. Paano kung kalimutan na lang natin ang tungkol dito? Hindi ako magpapadala ng sinuman para magdulot ng gulo kay Terence sa hinaharap, at itutuloy natin ang ating plano. Hindi ba baldado si Lowell? Tanong ni Boss Bale. May spy pa ako. Sabi ni Patriarch Albert. Kaya may pakulo pa siya. Mahinahong sinabi ni Boss Bale, kung ganoon nga, kalimutan mo na. Tutuloy ang plano gaya ng plano. Gayunpaman, ang tagapagmana ng elemento ng kahoy ay ang alagad ko. Hindi ako papayag na may mangyari sa pagitan niya at ng medium. Dapat alam mo ang ibig kong sabihin. Ito. Natatakot ako na hindi siya lubos na makikipagtulungan. Maingat na sabi ni Ninuno Albert. Sasabihin ko sa kanya. Wala kang choice, sabi ni Boss Bale. Tanggapin mo o hindi. Sige, tanggap ko. Nangako si Ancestor Albert, ngunit ninisya niya ang kanyang puso. Pagdating ng inheritor, wala sa iyo. Matandang tao, ito rin ang magiging oras mo para mamatay. At ang disipulo mo, si Terence, mamamatay din siya. Hindi na nagsalita pa si Boss Bale. Ibinaba niya ang telepono at nagpatuloy sa pagmamadali sa direksyon ng Central Hotel. Hindi man lang nag-abala si Terence na pagalingin ang kanyang panloob na mga pinsala, at hindi rin siya nakabawi ng kanyang lakas at tumakbo si Chi-hee sa silid ni Jelay sa Central Hotel. Nakalok ang pinto, ngunit hindi ito problema para kay Terence. Kumuha siya ng silver needle at binuksan ang pinto. Itinulak niya ang pinto at tumama sa mukha niya ang makapal na amoy ng dugo. Nang makita niya si Jenny sa lupa, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ba ay Jenny? O marahil, ito ba ay isang tao? Napuno ng dugo ang dalaga sa lupa. Ang kanyang mukha ay hindi nabalat, ito ay ganap na nakabaliktad, ito ay lubhang nakakatakot. Ang kanyang mga braso at balikat ay madugong gulurin, at hindi siya makikilala ni Terence kung hindi dahil sa damit na suot niya. Jenny, kamusta? Sumigaw si Terence, ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi sa sarili at pagkakasala. Ang maliit na 11 ay dumating para sa kanya, ngunit hinayaan nilang magdose si Jenny sa kanilang lugar at pinahirapan hanggang sa punto na hindi siya tao. Tumakbo si Terence at binuhat siya mula sa lupa, nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusuri ang kanyang mga sugat. Medyo lumuwag ang tensyonado na puso ni Terence nang mapagtanto niyang hindi pa ganap na patay si Jenny. Gayunpaman, ang kanyang mga pinsala ay masyadong matindi. Nang mapagtanto ni Terence na ang kanyang dibdib at ibabang bahagi ng katawan ay hinaipan ng purong enerhiya, ang kanyang puso ay kumaibot, at ang kanyang nakakuyom na kamao ay hindi maiwasang manginig. Gaano kalupit ang pamamaraang ito? Ginamit niya talaga ito sa isang cute na babae. Little 1, Little 11. Ang utang ng dugo ay babayaran ng dugo. Isang araw, papatagin ko ang lugar na iyon at gagamit ng 10 beses, 100 beses na mas malupit na paraan para bayaran ka. Terence bro. Mababaw ang paghinga ni Jenny habang mahina niyang idinilat ang malaki at duguan niyang mga mata. Ang kanyang maningning na mga mata na puno ng enerhiya sa buhay ay naging kulay abo, puno ng kamatayan. Terence bro. Nandito ka.
Hindi sinabi sa amin ni Jenny ang tungkol sa mga personal na tala ni Zhang Lijo, at hindi niya sinabi sa amin ang sikreto ng aming pagpipino. Gustong sabihin ni Jenny kay Terence na gusto niya siya bago siya mamatay, ngunit hindi niya ito masabi. Masyadong mabigat para sa kanya na sabihin ito ngayon, at ayaw niyang maglagay ng sobrang pressure kay Terence. Hindi niya gustong magpasan si Terence ng labis na psikolohikal na pasanin pagkatapos niyang mamatay. Alam na alam ni Jenny kung gaano kalubha ang kanyang mga pinsala. Siya ay isang alchemist at alam na kahit isang maliit na recovery pill ay magiging walang silbi. Not to mention a small recovery pill, even a third-grade great recovery pill ay malamang na walang silbi dahil ang Little 11 ay nagsabi na kahit isang makajos na doktor ay hindi makakapagligtas sa kanya. Bukod dito, ayaw nang mabuhay pa ni Jenny. Kahit na siya ay muling nabuhay, siya ay magiging isang walang kwentang tao. Hindi na siya maaaring maging isang babae. Ano ang punto ng pamumuhay? Parehong basag ang kanyang mga kamay at talim ng balikat, at hindi na siya makapag-isip pa ng mga table tasks. Isa lamang itong kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Jenny, huwag kang magsalita ng anuman. Pupunta ako at ililigtas ka kaagad. Sabi ni Terence habang mabilis na naglabas ng silver needle at mabilis na ipinasok ito sa acupuncture point ni Jenny. Masyadong malubha ang mga pinsala ni Jenny, at maaari siyang mamatay anumang oras. Hindi nang ahas si Terence na gamitin ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery upang pagalingin siya kaagad. Natatakot siya na hindi siya makatagal sa proseso ng pagpapagaling, kaya kinailangan niyang i-seal ang ilan sa kanyang mga acupuncture point para maiwasan ang pag-agos ng kanyang chi palabas. Sa ganitong paraan, makakatagal si Jenny ng mas matagal, at maginhawa rin para kay Terence na dahan-dahan siyang pagalingin. Bagamat malupit ang pamamaraan ng Little 11 at labis na ikinagalit ni Terence. Gusto niyang patayin kaagad ang mga ito, ngunit ang maganda ay walang ibang makakapagligtas kay Jenny, ngunit magagawa ni Terence. Sa katunayan, tama ang Little 11, kahit isang milagrong doktor ay hindi makaligtas kay Jenny. Ayon sa mga dating kasanayan ni Terence sa medisina, hindi niya mapapagaling si Jenny, ngunit iba na ngayon. Mayroon siyang sining ng Dragon Mastery, kaya hanggat hindi siya namatay, maaari niya itong gamutin. Madudurog man lahat ng internal organs niya, hindi magiging problema. Ngunit asar pa rin si Terence paano kung wala siyang kakayahan. Nakatadhana bang mamatay si Jenny? Terence bro, alam kong mamamatay na ako. Sa pakiramdam na tinataka ni Terence ang kanyang mga acupuncture point, ang pagkawala ng chi sa kanyang katawan ay bumagal ng husto. Pangako Jenny, huwag ka nang maghayganti pa. Hahanapin mo sila pagkatapos mong maging Sky Class late phase peak. Huwag kang mag-alala tungkol sa paghihiganti. Balang araw, ipapapatay kita sa Little 11 gamit ang sarili mong mga kamay. At hindi ka mamamatay. Matapos i-seal ni Terence ang kanyang mga acupuncture point, kinuha niya ang pulso ng kanyang dagwang pulso at mabilis na ipinalibot ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Sa oras na ito, pumasok din sa silid ng hotel si Boss Bale, Jelay, at Melissa. Nakita rin nila si Jenny sa mga bisig ni Terence, at nagulat sila sa kakilakilabot na kalagayan niya. Tahimik. Sumigaw si Melissa, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Magkaklase sila ni Jenny, at dahil kay Terence, sobrang close sila, kaya napakaganda ng kanilang relasyon. Nang makita si Jenny sa ganitong estado, medyo nag-alala si Melissa. Si Jelay, sa kabilang banda, ay nakita ang kanyang makatarungang bahagi ng mga bagay balik sa kabundukan ng Wulang Haote, pinagaling ni Terence ang apoy na lahi ng Lion, at maging ang Sky Class na lalaki, kaya naniwala siya na mapapagaling din ni Terence si Jenny. Agad na namula ang mukha ni Boss Bale. 1620. Bagamat hindi niya maingat na sinuri ang mga sugat ni Jenny, masasabi niyang nasa kawaila hilakbot na kalagayan ito sa hitsura nito. Hindi inaasahan ni Boss Bale na napakalupit ng Little 11, sa sobrang galit niya ay nanginginig siya. Sa una, paulit-ulit niya itong pinahintulutan dahil sa katotohanan na si Patriarch Albert ay ang kanyang junior brother at ang kanilang pagkakaibigan sa nakaraan.
Gayunpaman, hindi na niya ito matitiis ngayon. Paano naging napakabagsik ng mga taong ito? Paano niya haharapin ang isang batang babae na ganito? Isa lang siyang halimaw. Huminga ng malalim si Albert, Little 11, at Boss Bale. Kasabay nito, nagalit sila na hindi nila ito ipinaglaban. Kung siya ay naging mas malupit noon at pinatalsik si Albert sa sekta, wala sana ang sitwasyon ngayon. Pero ngayon, naging baldado na siya at imposibleng makipag-army wrestle siya kay Albert. Terence, kamusta ang sitwasyon? Gusto ni Boss Bale na kunin ang kanyang telepono ng ilang beses para tawagan si Albert para kanselahin ang plano, ngunit nag-alinlangan siya ng matagal at sa wakas ay binitawan na niya ito. Ito ang hiling ng kanyang amo sa ilang henerasyon, at hindi niya ito kayang sirain dahil sa pagiging makasarili ni Albert. Gayunpaman, isang hindi nababawi na crack ang lumitaw sa kanyang relasyon kay Albert. I'm healing her. Ms. Bale? Please guard the door for me and don't let anyone disturb me. Sabi ni Terence. Sige, sabi niya. Mabilis na tumango si Boss Bale. Hindi niya alam kung may iligtas ni Terence si Jenny, ngunit tumango pa rin siya, maghihintay ba tayo sa pasukan? Sige. Natural, hindi na makahingi pa si Terence. Ayaw niyang malaman ni Boss Bale na ginamit niya ang sining ng Dragon Mastery para pagalingin si Jenny. Hindi sa wala siyang tiwala kay Boss Bale, ngunit si Boss Bale ay nasa parehong sekta ng Little 1 at Little 11. Bago naunawaan ni Terence ang sitwasyon, hindi niya masyadong mailantad ang kanyang sarili. Pinagsisihan ni Terence ang ginawa niya sa bulubundukin ng Wulang Hautay na pakapabayan niya, iniisip na si Lowell ay isang dayuhang pamilya lamang. Hindi niya akalain na pupunta sila hanggang sa lungsod ng Stonegate, at gumawa ng random na pangalan na tinatawag na Natoy. Hindi niya akalain na mahahanap pa siya ng mga ito. Sa hitsura nito, dapat siyang maging mas maingat sa hinaharap. Hindi siya maaaring maging pabaya. Pagkaalis ni Boss Bale, Jelay, at Melissa, ipinagpatuloy ni Terence ang paggamot sa mga sugat ni Jenny. Biglang naramdaman ni Jenny ang mainit na pakiramdam na nagmumula sa kanyang katawan, isang napaka-komportable at masayang pakiramdam. Ito ba ang tinatawag na kaligayahan bago ang kamatayan? Naramdaman ni Jenny na unti-unting gumagaling ang kanyang mga sugat, ngunit posible ba iyon? Ito ay imposible, tiyak na imposible. Paano siya nakabawi sa yakap ni Terence? Imposible yon. Kahit na ang mga pilak na karayom ay nakatusok sa kanyang katawan, imposible. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto ni Jenny na may mali. Mukhang gumaling talaga siya. At saka, mas may energy siya kaysa dati. Terence bro. Hindi namatay si Jenny. Muling binuksan ni Jenny ang kanyang mga mata. Bagaman may mga bakas pa rin ng dugo sa kanyang malaki at matubig na mga mata, mas masigla ang mga ito kaysa dati. Siyempre hindi ako mamamatay, nakahinga ng maluwag si Terence nang makita niyang gumagaling na si Jenny. Nalampasan na niya ang pinakamapanganib na yugto. Hanggat walang aksidente, gagaling si Jenny. Maaaring dahan daw ang ayusin ng sining ng Dragon Mastery ang mga nasirang organ at bahagi ng katawan. Natutuwa si Terence na alam niya ang sining ng Dragon Mastery, kung hindi, si Jenny ay lumpo pa rin kahit na gumaling siya, at malamang na parang gusto na niyang mamatay. Terence bro, ang galing mo. Mukhang gumaganda talaga si Jenny. Nagulat at natuwa si Jenny sa parehong oras. Dilat ang kanyang mga mata habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Terence. Hindi niya akalain na mabubuhay talaga si Terence. Hehe, wag ka ngang magsalita. Ipikit mo ang mga mata mo. Maya-maya pa. Nakahinga si Terence nang makita kung gaano ka-optimistiko si Jenny. Natatakot siya na ang pangyayaring ito ay magdudulot ng anino sa puso ni Jenny, ngunit tila labis niya itong iniisip. Terence bro is really capable of anything. I really admire him. Tumango si Jenny at masunarang ipinikit ang kanyang mga mata. Puno ng kaligayahan ang mga labi niya. Napagtanto niya na talagang kayang ayusin ni Terence ang mga bahagi ng kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay nakabawi sa kanilang orihinal na estado, ganap na naiiba mula sa madugong gulo kanina lamang.
Ang kanyang dalawang maliliit na kamay ay kasing pinong ng isang bagong silang na sanggol. Dahil ang kanyang mga kamay ay maaaring gumaling, ang natitirang bahagi ng kanyang katawan ay dapat na makabangon din. Hindi na kailangang mag-alala pa si Jenny. Mabilis na tinulungan ni Terence si Jenny na gumaling mula sa kanyang mga sugat, habang sabik na naghihintay sa labas ng silid sina Boss Bale, Melissa, at Jelay. Kahit alam nilang may paraan si Terence, hindi pa rin nila maiwasang kabahan. Hindi pamilyar si Jelay kay Jenny, isang beses o dalawang beses pa lang silang nagkita, ngunit alam niya na dapat siya ay isang babae na pinahahalagahan ng husto ni Terence. Nag-aalala siya, pero bakit siya gustong patayin ng Little 11? At si Jelay mismo ay maayos. Mabilis na lumipas ang hapon. Masyadong malubha ang mga pinsala ni Jenny, at kinailangan ni Terence na gugulin ang buong hapon sa pagpapagaling sa kanya. Si Jenny ay talagang mapagbigay, nakatulog sa mga bisig ni Terence. At kaya, pagkatapos ni Terence na pagalingin si Jenny, sinimulan niyang pagalingin ang sarili at mabawi ang kanyang lakas at chi. Gabi na nang matapos si Terence, at nagising si Jenny na nasa mga bisig pa rin ni Terence ang kanyang sarili. Nakaramdam siya ng kaligayahan. Terence bro? Nananaginip ba si Jenny? Si Jenny ay may hindi makatutuhanang pakiramdam. Nakabawi ba talaga siya? Parang walang mali sa katawan niya at puno ng sigla. It's fine now. Everything is over. Terence looked at the girl in his arm with pity. Jenny, why are you so uto? Jenny, hindi mo masasabi sa kanila susunduan nila si Terence bro kung gagawin mo. Gayunpaman, umiling si Jenny at sinabing, bukod dito, napakasama ng babaeng iyon. Kahit nasabihin sa kanya ni Jenny, malamang nabugbugin siya hanggang mamatay. Sa ganoong paraan, malamang na mas mabilis kang mamatay. Maghihiganti ako para dito. Naging malamig ang boses ni Terence. Sa lahat ng oras na ito, walang sino man ang gumawa kay Terence na galit sa kanila hanggang sa buto. Ito ang unang pagkakataon. Huwag magmadali, hayaan si Jenny na maghiganti sa kanyang sarili. Kapag si Jenny ay naging sky class late face pick, siya mismo ang maghihiganti at sisipain ang dibdib ng babaeng iyon. Ngumiti si Jenny. Ngumiti si Terence. Bagamat malupit ang mga salita ni Jenny, alam ni Terence na ayaw lang ni Jenny na sumugod siya sa kanila para sa paghihiganti. Gusto lang niyang bumili ng oras. Natakot siya na hindi si Terence ang kapareha niya, sige, sabi niya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.